Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa ibinalita sa mainstream media na kung saan may isang kongresista ang nagsusulong ng death penalty sa ating bansa. So, hindi naman bago itong ginawa ng sulon na to na naghain o maghahain ng batas na kung saan ay bubuhayin muli ang death penalty at kapareho lang din halos nito yung batas na sinusulong ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan ang masasakop nito ay yung mga involved o yung mga drug lord, mga politikong kurakot at syempre yung may kaso o ang sala ay panggagahasa at pagpatay syempre. Pero itong partikular na sulon na to ay ang pinakatinutumbok niya ay yung mga korap, ika nga na politiko sa ating bansa. Well, ang malaking katanungan dito ay pabor ba ang maraming Pilipino dito sa panukalang batas na to at siyempre, pagdating naman sa relihiyon, sa simbahang Katoliko, natural, alam natin na tutol ang simbahan sa ganyang uri ng batas. Pero, ano naman ang komento na, ano naman ang, kumbaga, saan tayo papanig diyan? Kung ang tatanungin, siyempre, pabor tayo na mabalik ang death penalty dahil kung mapapansin po ninyo, halos hindi lumilipas ang isang oras, lalo na po kanina nung manood po tayo ng balita sa media, laganap na naman po ang patayan, ang panggagahasa sa mga minor de edad at maging sa matanda na rin. Wala na rin pong pinapatawad. Yan po ay dahil bunga na rin siguro ng droga, tulad ng sinasabi nila. Pero magkaganon man, kumpara po nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, mas talamak po. Mas talamak na po ngayon ang mga patayan at panggagahasa sa ating bansa. At sa tingin ko, napapanahon na seryosohin ng ating mga mambabatas itong panukala ng isang kongresista na to na kung saan ay isulong, dinggin ang pagbabalik ng death penalty sa ating bansa. Dangan nga lamang po siyempre dahil marami ang nag-aalinlangan sa atin na baka magamit ito laban sa mga katulad natin na walang hawak na kapangyarihan, mga mahihirap. Alam naman po natin na ang batas ay para lamang sa meron, sa mayayaman at mga taong nasa posisyon. So, ito namang batas na sinusulong ng sulon na to, ang ika nga tinutumbok nito yung mga kapwa niya politiko na mga nangungurakot sa ating bansa. Na maganda, pero syempre, kaparis po na sinabi ko, pabor naman po tayo doon sa death penalty. Siguro kinakailangan lamang po na baguhin natin yung sistema na kung saan, kung papaano dinidinig itong mga ika nga mga karumal-dumal na krimen o heinous crimes ika nga. Siyempre, tatanungin nyo, Boss Dax, anong babaguhin natin dyan? Siyempre, kung mapapansin ninyo, kung nanonood kayo ng mga foreign films, lalo na po yung mga pelikula sa Amerika at ang karaniwang eksena ay sa isang courtroom. May mga pagkakataon na nakikita natin na ang dumidinig lamang po ng kaso ay isang judge at syempre yung defendant at yung prosecutor. Pero may mga pagkakataon din na may mga juror sa korte. 'Di ba yung bukod sa
sa judge na nagpipreside ng kaso, meron ding mga juror na kung saan doon niya huhugutin. Yun mismo ang mga ika nga magdedetermina kung ikaw ay nagkasala o hindi. Sa tingin ko, mas maganda yung ganung sistema kung ang kaso ay heinous crimes, katulad nga po nung binabanggit ng Solon na corrupt official, nurakot, o kaya drug lord, o kaya ay ng rape na may kasamang pagpatay. Mga heinous crimes, ika nga mga karumal-dumal na krimen. Pagka ganun ng kaso, dapat ang setup ng korte na didinig sa kaso na yon ay may jurors. Bakit kamo? Bakit mas maganda para sa akin yung ganung setup? Unang-una, kung may kapangyarihan yung inaakusahan, yung suspect, yung akusado, mahihirapan siyang paganahin ang kanyang kapangyarihan at impluwensya kung ang mag-aatang o ang magbibigay ng sentensya sa kanya ng guilty or not guilty ay isang jury, isang lupon ng mga jury na bumubuo ng mga pangkaraniwan tao na katulad natin. Pwedeng accountant, pwedeng teacher, pwedeng karpintero, pwedeng mason, pwedeng basurero, basta't legal na mamamayan ng ating bansa. Kasi doon sa Amerika, alam ko, kapag may jury, parang ano yan parang duty o parang ano ba sa Tagalog ng duty? Duty sa Tagalog. Katungkulan mo, yun. Parang yun yung duty. Katungkulan mo bilang isang mamamayan kapag ikaw ay pinadala ng sumon ng korte. Korte po ang nagbibigay ng summon dyan sa pamamagitan ng raffle. Kumbaga, niraraffle yung mga pangalan na yan. Walang partikular na individual. Basta't halimbawa na, kunyari lang, mabibigay lang ako ng example, pero pwede ring sigurong pag-isipan ng ating korte. Halimbawa na, ang kaso ay didinggin sa, kunyari, sa Pasig. Ang kukunin ng mga jurors dyan ay irarapol. Halimbawa na, sa ibang lugar, hindi sa Pasig, hindi mga Pasigenyo ang kukuning juror. Kapag narapol na yon, padadalan sila ng sumon. At yung sumon na yon ay kinakailangan kilalanin ng bawat Pilipino. Siyempre, boss dogs, aabalahin mo yung tao, ganito, ganyan. Alam ko, dun sa mga jury o yung mga jurors na kinukuha ng korte, may allowance yan. May food, may food allowance yan. At saka may konting, siyempre, kung magkano ba ang itotokan ng batas para sa isang individual para maabala siya sa kung ilang araw man. Halimbawa na, every twice a month ang hearing. Siyempre, kung ako yung juror, kailangan umattend ako ng twice a month. Para sa abala ko, kailangan, bigyan ako ng kompensasyon ng korte. Yung halaga at kung papaano, siguro sila na mag-determina. Pero may nakukuha po yun. Ang trabaho lamang po ng juror ay makinig sa depensa at sa umuusig o taga-usig sa defense at prosecutor kung paano nila ipagtatanggol yung kanilang panig. Ang trabaho ng jury ay makinig lamang. Ang trabaho ng hukom, kapag nakapagdesisyon na ang jury kung guilty or not guilty, siya ang magdirekta ng kung ano yung iaatang, kung anong uri
ng parusa ang dapat na makuha nung akusado. Ganon yung sistema na nakita ko dun sa Amerika. Hindi mo ako nanggaling dun, no? Siyempre nakikita ko lang din sa pelikula, pero gumagana yon. Dahil kaya ko alam na gumagana yon, nabalita noon na yung mga dating presidente katulad ni dating Pangulong Barack Obama ay napadala ng summon sa isang kaso at kinakailangan umupo siya bilang juror doon sa kaso na yon. Kaya lang hindi ko alam kung bakit siya hindi naging eligible dahil siguro siya ay presidente. Kaya hindi na siya inobliga. Kumbaga, por respeto. Pero kung ikaw ay pangkaraniwan tao, ma'am, kahit sino, walang pili. Kasi kaya nga ganun ang setup. Hindi malalaman nung nung akusado kung talagang guilty siya at plano niyang mamili ng desisyon para pumabor sa kanya, ay hindi niya basta-basta magagawa dahil may lupon ng mga jurors na mag-aatang sa kanya ng desisyon. At yung address, yung kung saan matatagpuan yung mga tao na yon ay siyempre lihim. At kung may mangyari man dun sa mga juror na yon, antimano ang pagbibintangan nun ay yung kanilang siyempre, yung kanilang kinonvict, kung i-convict man nila o i-acquit man nila, yung kagad ang lalabas na unang suspect. Baka sabihin nyo, boss, delikado yan kasi ganito yan, komplikado yan. Ang trabaho lamang ng juror sa pagkakaintindi ko ay makinig sa argumento ng magkabilang panig. Magdidesisyon lamang sila kung guilty or not guilty. Nakakita nga ako niyan pelikula. Siguradong totoo yun. Na kung halimbawa na 12 jurors yung kinuha, kailangan unanimous ang boto nila. Kasi mag-iipon-ipon sila sa isang kwarto, mag-uusap-usap sila bilang jurors kung ano ang iaatang nilang hatol dun sa akusado, kung guilty ba or not guilty. Kailangan unanimous sila. Alam ko, kapag may isang bumoto na kontra dun sa 11, kung 12 man sila uulitin-ulitin nila yung proseso na yon hanggang sa mabuo nila yung isang desisyon. Hindi yung parang kung sino yung lamang, kung sino yung majority, yun na. Kailangan lahat sila isa ang desisyon. Pero, kailangan doon sa mga partikular na kaso lang yun, katulad nung may hatol na death penalty. At kinakailangan hindi lang mga edukadong tao, yung mga nasa middle class sa stature ang kukunin, dapat pati yung sa lower. Yung mga katulad natin, mga magsasaka, janitor, lahat tayo kinakailangan mag-participate dyan. Kung ang kaso ay may involved na hatol na bitay. Kasi siyempre, ang ikinakatakot ng tao dyan, masyadong napaka-komplikado para ibigay lamang sa isang tao ang desisyon kung dapat hatulan ng bitay o hindi ang isang individual o ang isang akusado. Kahit sabihin mo pang pinakamakaranasan na siya na judge o abogado, hindi dapat napupunta sa isang tao ang desisyon. Dapat yan jury. Kung ilan man yung jury na yon, sila na dapat ang magdesisyon kung ilan. Pero kinakailangan isang lupon. Dahil siyempre magpapalitan ng argumento yan sa isang kwarto. Bakit? Magtatanong ka, bakit kontra ka? Ano ang napansin mo? Kasi ganito, ganyan. Nagpapaliwanagan pa sila. Nagkakaroon ng purity yung desisyon dahil bukod sa naglalaban sila sa korte, pati yung jurors, kapag nasa isang silid na sila at sila na lamang ang nag-uusap,
Wala kasing ibang ano yun eh. Wala silang ibang dapat kasama doon. Ne yung judge, ne yung abogado, wala silang kasama doon. Sila lang mga jurors na nag-uusap. Kailangan nilang bumuo ng isang desisyon. Ganon kaganda ang may juror o may jury. Pagka hindi ganon ang sistema, hindi ako pabor sa death penalty. Pero kung ganon ang sistema, pabor ako dahil maniniwala ako na magiging patas. Magiging patas ang hatol. Dahil ang hahatol sa'yo, katulad mo rin na pangkaraniwan tao. Hindi dapat mapunta ang desisyon sa isang huwes. Gaano man katagal, gaano man siya katalino sa kanyang propesyon. Hindi dapat mapunta sa kanya yan. Magagamit at magagamit yan ng mga taong may pera at may impluwensya sa lipunan. Kung ganyan din lang ang kaso, kung heinous crime din lang, kailangan ang korte ay may jurors, may jury. Hindi ang judge ang magbibigay ng desisyon kung guilty or not guilty. Kung hindi, isang lupon ng mga jurors na binubuo ng mga pangkaraniwan tao. Hindi nila kinakailangan mag-aral ng batas. Ang kinakailangan lamang nila, pakinggan ang argumento ng depensa at ng nagtatanggol, yung mga abogado nila. Ang trabaho nila kumbinsihin yung lupon ng mga jurors kung bakit nagkasala o hindi nagkasala ang isang akusado. Pagka ganun na sistema, papayag ako. Boto ko. Pero kung ilalagay lamang po natin sa kamay ng isang huwes ang desisyon kung dapat bang mamatay sa bitay ang isang akusado, hindi mangyayari, hindi ako papayag nun. Sa isang lupon, papayag ako. Dahil bukod sa korte, doon sa pagpupulong nila sa isang kwarto, magtatalo-talo pa sila. Hindi pwedeng 11 versus 1 o kung ilan man. Kailangan isa ang desisyon nila. Pag may isang hindi bumoto o yung isa lihes sa boto, ulit. Paliwanagan. Di ba? Mas maganda yon. Matagal, oo. Pero pakatandaan ninyo, kapag ka death penalty na ang pinag-uusapan, buhay at kamatayan na yan, walang halaga kahit abutin ng matagal. Hindi naman siguro ganun katagal yan dahil syempre 12 tao. Pero ang magiging tagasala o tagasala ng katwiran dyan, itong 12 na to ay konsyensya. Konsyensya at ika nga syempre yung paliwanag nung mga tagapagtanggol na magkabilang panig, mga abogado, na ayaw ng maraming syempre ng maraming abogado at huwes dahil ika nga mabibigatan sila na kumbinsihin ng isang jury ng mga pangkaraniwan tao na hindi nakakaintindi ng batas. Kailangan simplihan nila ng pinakasimple ang paliwanag. Di ba? Kasi buhay ng tao yan eh. Hindi ako magtitiwala sa desisyon ng isang tao. Kahit sabihin mo pwedeng i-appeal yan. Napakarami ng kaso. Napakarami ng kontrobersyal, mga sikat na kaso ang sumasablay sa ganyan, pinalalamig lang. Pagkatapos lumamig, biglang naaakwit. Dahil mayaman yung tao. Dahil makapangyarihan ng pamilya, maimpluwensya. Pero kung jury na binubuo ng mga pangkaraniwan tao, hindi sila basta-basta makakapanuhol, makakapanakot dyan. Dahil oras na gawin nila yon, miski sila sasabit. Samantalang kung isang tao lang ang magdidesisyon, judge, tatalino yung mga yan, alam nila ang batas. Wala akong tiwala sa kanila. Kahit gaano sila kagaling.
naglalaglag sila ng kaso, marami na ako naririnig na ganyan. Maaring sa korte maganda ang kanilang mga argumento, pero pakatandaan po natin, isang tao lang ang nagdidesisyon, huwes. Kung ang huwes ay corrupt at mayaman ang akusado, dalawa lang yan. Kung hindi ma-acquit, magaang ang sentensya. Dahil makakahanap pa sila ng mga technicalities. So sinasabi nilang technicalities kung bakit nagkaganon, bakit bumaba, bakit na-acquit ang kaso. Pero kung may juror, hindi na. Pag sinabi ng jurors, ng jury, guilty ka, ang trabaho lang ng ng judge, ibigay sa'yo yung nalalagay sa batas na sentensya. Maliban doon, wala na. Pagka ganun ang sistema, payag ako. Pero kung isang tao lang, yung old school na abogado, tapos sa isang huwes, buhay ng tao yan. Kailangan maramihan na magdidesisyon dyan. Yun ang kagandahan ng may jury. So, dito ko na po tatapusin ng video na to at medyo matagal na, 21 minutes na. So, sa ibang pagkakataon, ibang video. Sa susunod ko pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.